Hello po. Maganda tong tanong ng guro. Kasi alam niyo kasi yung last day ng school year ay March 31. Oo, March 31. Yan yung nakalagay sa form ng certificate, ano? Kahit sa reading, yan yung pinapalagay kasi dapat sa lahat ng forms kapag end of school year, forms natin even yung mga diploma, certificate ng moving up, yung mga forms ng reading natin, ilalagay natin March 31. That is my understanding. Kasi yan yung nasa DepEd calendar at kinonfirm namin yan sa division office, sabi March 31 nga. Oo. Ngayon, ang ano kasi ang grade 10 at saka grade 12, yung kasing kanilang diploma, yes, certificate na mga grade 10 natin sa moving up. Kasi ang directive dyan, ibibigay na sa araw ng completion, sa araw ng moving up ng grade 10, at even yung mga grade 12, yung mga original copy, hard copy ng kanilang document, maliban sa Form 137, hindi pa talaga binibigay yan. Binibigay na kasi, yung mga card, binibigay na. Yung mga grade 12 natin at saka grade 10, yung card nila binibigay na, issuance. Kaya wala na silang issuance of card. Hindi na sila kasama. Kasi nasa DepEd order, isasabay yan, binibigay na yan sa graduation at saka sa moving up for grade 10 and grade 12. Ngayon, nakalagay kasi sa DepEd calendar yung issuance of card ng mga from grade 7 to grade 11, ay naka-schedule ng April 1. Oo. Kasi, hindi talaga tayo pwedeng magbigay kasi ang nilagay March 31 na last year na last day, ng school year natin. So talagang hindi tayo pa pwedeng magbigay ng issuance of card ng earlier than March 31. Kaya talagang ang pagbibigay ng issuance of card from grade 7, even the elementary grade 6 lang ang naibigay na yung card. At saka yung mga certificate nila, everything. Pero not Form 137 ha. Iba yan. Kaya yung kinder to grade 5, 'di ba? At sa secondary naman, grade 7 to grade 11, grade 7 to grade 9, 'di ba? Grade 7 to grade 9, tapos yung grade 11, ang issuance of card nila talaga base doon sa DepEd calendar ay April 1. Oo. Kaya talagang required yung mga guro na pumunta ng April 1 para doon sa issuance of card. Alam nyo, dear teachers, kung hindi kayo pupunta, paano yung yung mga estudyante nyo? Mag-i-enroll yan Baka mamaya mag-transfer out yan. 'Di ba? Kailangan nila yung card talaga. So, naintindihan ba? Oo. Binabanggit niyo yung uninterrupted. Oo. Uninterrupted vacation. Nabubulol ako, Uninterrupted vacation ng guro. Actually, nung nagkaroon tayo ng uninterrupted vacation, hindi ko matandaan, parang hindi naman din siya nagsimula ng first week, Oo Oo, kaya lang, babalik ako, talagang imposible, hindi tayo pwedeng magkaroon ng issuance of card earlier than March 31. Kasi graduation yan March 30 rin, graduation din yan. Oo. So magiging sabihin, magkakaroon ng technicality kung magbibigay tayo earlier than March 31. Kasi yan yung last day ng school year. Kaya talagang after ng March 31, which is April 1, dyan tayo dapat magbibigay. Oo. April 1, isang araw lang naman yan
yung pagbibigay, di ba? Kaya kaya talagang ako kahit si Sir Bong wala akong doon, wala akong sabihin hindi ako nag-oppose, di ba? Kasi unang-una naunawaan ko, naintindihan ko na hindi dapat magbigay ng earlier than March 31. Kaya tama yung DepEd calendar na April 1, doon tayo magbibigay nung mga card ng bata. Hindi kasi pa pwedeng hindi ibigay. So sana naintindihan ito ng mga guro, no? Na kailangan maibigay yung card ng mga bata. April 1, yan ang nasa DepEd calendar, yes. No? Wala pa namang kung sinasabi niyo yung uninterrupted vacation ng mga guro, wala pa. Mag-aantay pa tayo kung kailan magko-commence. Dapat magkaroon ng DepEd memo tungkol diyan. Pero yan naman, April 1, okay naman na yan. Isa lang naman yan. After nyan, pwede nang magbakasyon yung mga guro natin. Unless, kung hindi pa kayo tapos pala sa IPCRF nyo, no? Babalik din kayo Kailangan nyo tapusin yung last cycle. Diba? Yung last phase pala ng cycle ng inyong IPCRF. Baka hindi pa rin kayo tapos.